natin ito. Yan. Gagawa tayo niyan. So, ito yung maigi. Gagawa muna ako ng pinaka-base niya. Tsaka ako iguguhit yung design. Ito. Tsaka ako iguguhit yan. So, unang gagawin, ganun pa rin. Kukuha kayo ng sukat. Pababa muna. Halimbawa ito. Kunin nyo muna yung haba niya hanggang figure. Mula sa HPS, highest point, kumuha kayo ng line, isang diretso, eskwalahan nyo siya. Kumuha kayo ng eskwala. Tapos, kunin nyo yung sukat ng haba. Figure. Yung figure niya. So, itong ginagawa ko, small nito, pwede yung sundan. Sa mga nag-online, pwede mong gamitin tong size nito. Bali, small yung size niya. So, ito na tayo. Kunin mo yung haba niya, yung figure niya. Figure is, yun yung waist placement. Yun yung figure. So, 16, ano? Kita mo yung 16. Eskwalahan mo rin siya. So, 16. Eskwala rin siya. Guys, hahatiin nyo yung papel, kalahati lang ito. So, yung buong papel, buo siya, hatiin mo siya sa gitna. So, ang mangyayari dito, kalahati lang yung gagawin natin, kabilang side lang. So, yan, nakuha na natin, ano? Pagkuha natin yan, para hindi kayo malito, step by step tayo. So, taas ng simula, pababa. Kunin nyo lang yung haba. So, yan na siya yung haba, 16. So, kunin mo naman yung across shoulder. Yan. Yung across shoulder, malalaman nyo kung paano sinusukat yun. May video tayo dyan. So, across shoulder niya is 13. So, yung 13, hahatiin mo siya. So, papatak ng 6.5 lang. Kalahati. Yan. 13. Tapos, kunin mo yung neck width. Ang neck width niya ay 7. So, 3.5. Kalahati ng 7, 3.5. Katapos mo yan, lagyan mo siya ng tanda. Eskwala ulit. Diretso. Tapos ito. Ito, didiretso mo na siya. Habaan mo na hanggang sa libas. May purpose yan kung bakit hinabaan ko. So, lagi niyong tatandaan yan. Tapos, kunin na natin yung armhole straight. So, armhole straight niya. Pag mga gown guys, pag halimbawa ang height niya mga 5'3", 5'4", so 5'3", 5'2", 5'3", 5'4", 7.5 lang kayo lagi. So kunin mo yung 7.5. Straight line mo rin siya, eskwalahan mo rin. Gamit kayo ng eskwala, kaya kagaya nitong ginagawa ko, yung ginagamit ko, graded, pwede rin. Parang eskwala na rin to. So yan na siya, ano? May line na tayo. So ngayon, nakuha mo na yung armhole straight. Ngayon, kukunin nyo naman yung underbust. Ganito pag kumukuha ng underbust guys. Mula dito sa figure, tsaka yung waist placement natin, tsaka yung figure, waist placement, tapos yung armhole straight. So dito, yung dalawa na to. Armhole straight, figure. Hahatiin mo yan. So magsusukat ka dyan. Gaya nito, 8.5. Hatiin mo siya doon. Lalabas ng 4 in 1/4 lang siya. So, iskwalahan mo rin. Yan yung underbust. So, yan na, no? Ginaw, no? So, yan na. Pag nakuha mo na yung mga sukat na yan, kukunin mo naman yung sukat ng width. Yung lapad niya. Gaya nito. Dito tayo magsisimula sa bust. So, ang sukat nito, guys, 34. So, yung 34 na yon, kukuha ka ng 34. So, yung 34, hatiin mo sa 4. So, 17, kalahati ng 17. 8.5. So, kukuha ka ng 8.5 dyan. 8.5. Ayan na siya. 8.5. Tapos, kunin mo yung sukat ng underbust. Yung underbust niya, 32. So, ganun pa rin ang gagawin mo. Hahatiin mo lang din siya. Sa 4. Tapos, kunin mo na yung
waistline niya ako nasukat. Yung waistline nito ay 28. So, ganun pa rin, hati pa rin sa 4. So, yan. Gagawa kayo ng ganyan. So, dito na tayo, no? Di ba yung ginuhit natin na ito, magpo-forward ka sa front, pwedeng half inch, pwedeng 3/8. Ang ginagawa ko kasi 3/8 lang. So, po-forward tayo ng 3/8 sa front. Pasok natin ng 3/8. Tapos yung back naman, ito yung center natin, no? Gawa tayo ng bagong ano. Para hindi kayo maligaw. Gawa tayo ng bago. Yan. So, guguhitan ko guys yung ano yung pinaka sukat natin. Ito gamitin nyo. Para hindi rin kayo maligaw. So, imaginary line yan. Hindi talaga yan magiging tunay na sukat. So, ayan. Kita ba? Ayan yung nasa gitna yung kulay red. So, yung kulay red na yan. Yun yung sukat natin ginawa natin. Ngayon, magdadagdag tayo syempre. Magdadagdag tayo sa front. Dagdagan natin ng pwedeng half inch, pwedeng 3/8. Pero ang ginagawa ko, 3/8 lang lahat. Dagdag tayo ng 3/8, dagdag ng 3/8. Tapos, dagdag ng 3/8 din sa front. Ngayon, para hindi kayo malito, idamay nyo na yung back. Kasi itong ginagawa ko na to, para mas mabilis, front and back na ito. So, ganun din ang gagawin nyo. Idamay nyo na yung back para hindi kayo maligaw. So, yung back, babawasan mo ng 3/8 ngayon. So, 3/8, 3/8, back. Okay na, no? Ngayon, ititrace mo na siya. Ititrace mo na siya ngayon. Unahin natin yung front. Trace natin yung front. So, yan na siya, no? Yan. Hanggang dito ka lang din. Tapos, babaliktarin mo to. Yan. Ilalaro mo lang siya, guys, Titingnan nyo yung guhit. Kailangan maganda rin yung pagkakaguhit. Titingnan nyo. Hindi yung basta lang kayo guguhit niyan. Hindi dapat maganda yung pagkakaguhit nyo. Yung curve, dapat balance rin. Kaya dapat magaling kayo maguhit niya. So, ayan na siya, no? Na-trace ko na. Ngayon, yung back naman. Kulay blue gagamitin ko sa back. Yan. Kung may ballpen kayo, may iba-ibang kulay, mas maganda. Yan. Mamaya iti-trace natin to ng pentel pen para hindi masakit sa mata. So, ayan guys. Ayan. So, ayan na siya. May front and back na tayo. Ayan. Front and back. Ngayon, di ba may ano siya, may korte siya. So, ito. Dito na tayo muna sa taas, armhole muna tayo. So, ayan na yan guys, Itong dinagdag ko na to ganun. Sandiretso. Tapos, ito yung slope na tinatawag. Ngayon, mula dito sa taas, down kayo ng half inch. Half inch. Mula dito, across shoulder, down, baba ng half inch. Tapos, magbabawas kayo sa front ng 3/8. Pwede rin half inch. So, alin man sa dalawa, walang kaso yun. So, ginagamit ko kasi 3/8 lang. Tapos, magdadagdag kayo sa likod. So, guys, ito kasi hindi halos kailangan to sa ginagawa natin, pero kaya ako gumagawa nito para makuha natin yung tamang sukat ng armhole niya, yung armhole circumference. So lahat ng gagawin nyo na base pattern, kailangan kukunin nyo yung across shoulder liquid para nakikita nyo yung itsura. Kagaya nitong ginagawa ko. So ito guys, yung technique na tuturo ko sa inyo. Kung wala kayong sukat ng across front, across back, kasi ang across front, across back, dito may nagtanong pala sa akin kung paano sinusukat yung across front, across back. Ito na siya. From HPS, doon kayo ng 5. Baba ka ng 5.
Eskwalahan mo siya. Doon mo kukunin yung sukat ng across front, across back. Yan. Kalahati. So yung nagtanong sa akin kung sino man yun, limot ko pangalan, ganun ang pagkuha ng across front, across back. So hahatiin mo lang siya. Paano nakukuha ang sukat ng across front, across back? Ganito yung guys. Kung gagawa kayo ng mga polo blouse na mayroong ganon, coat, pag mayroong ganon siya na sukat, across front, across back, ganito pagkuha niyan guys. Mula dito from HPS, baba mo siya ng 5. Diba ito 5. Kukunin mo yun ang sukat dito. Yan. Yung kili-kili na yan, yung dugtungan na yan dito, dun mo siya itatapat kagaya niyan. Yan. Diyan mo siya kukunin. Depende sa gusto mo. Halimbawa, ang across front mo nakuha ay 9. Ang across back niyan, automatic 10. Laging mas malaki. Hindi pwedeng magkaparehas. Okay? So, wala naman to sa sa topic natin dito, pero nasabi ko lang para kung halimbawa may gagawin kayong across front, across back, alam niyo na. So, ayan na yun guys. Ngayon, kukunin na natin yung armhole. Armhole. Paano nakukuha ang armhole? Ito yung guys. Kaya ako pinagawa yung guhit na to na diretso dito. Mas maganda kung ganito gagamitin nyo, kitang-kita, clear. So, yan na siya. Ito yung front natin, no? Yung nagdagdag tayo. Tapos dito naman, sa taas, yung front dito ay yung binawasan. So, ito yung magiging front. Ito yung magiging back. Yung back naman yung dinagdagan. So, tatapat mo yan dito. Front to front. Kita? Yan. Ngayon, itong guhit na to, kailangan nakapasok yan. So, tatapat mo lang yan dyan. Kailangan nakapasok. Ano mo guys? Nakapasok siya sa guhit, di ba? Kita mo yung straight line. Straight line, tapos nakapasok siya. Kailangan nakapasok siya. Hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng pumantay. Kailangan nakapasok pag front ang gagawin niyo. Ayun yung pag walang sinusundan na across front, across back. At least nakapasok siya. Yung sa back naman, ganun din. Papasok mo siya. Yung pasok guys, para may basihan kayo, kasi ako, depende sa gusto ko eh. Kayo, para may basihan kayo, pasok mo lang ng 1/4. Okay na yun, 1/4. O kaya 3/8, pwede rin. Wala din sa guhit, pasok mo ng 3/8, para may basihan lang kayo. So yung back, ganun din. At least nakapasok talaga siya. Hindi ka pwedeng lumabas. Pero yung back niya, syempre, mas labas siya kaysa sa front. O, pansinin nyo. Diba? Yung front, pasok na pasok. Yung back, hindi masyadong pasok. Okay. So, yan yung paggagawa ng guys. Paggagawa ng armholes circumference. Yun yung technique dyan. Ito naman, sariling diskarte ko to para sa mga estudyante. May basehan sila. Baga shortcut na itong tinuturo ko. So yan na guys, nagawa na natin yon. Armhole circumference, side seam. Okay na, di ba? Ngayon, may design. May design, di ba? Kita niyo yung mga dugtungan na yan. Yan. So may design siya. Idodrawing natin ngayon. So ganito lang yan guys. Pag gumagawa ako niyan, dinodrawing ko talaga yan. Halimbawa ito. So yan. Ito gusto ko 3 lang. Kukuha ako ng 3. Tapos syempre, medyo patulis siya. Palaki sa taas. So gagawa ako dito ng mas malaki. So ito gagawin kong 6. Straight line lang to guys, ginagawa ko yan. Straight line yan, pero patulis. Tapos, saka ko siya gagamitan ito. Yan. Ito.
hahanapan ko lang siya ng bagsak. Tamang bagsak. So, ayan. Tapos ito, ginawa ko lang nito. 3 in 1/4 lang. Estimate ko lang siya. Ngayon, idodrawing ko na siya guys. Ganito pag nagdo-drawing yan. Gamitan mo ng ano. Pipitik-pitikin mo lang pa kunti-kunti. Yan. Pitik-pitik lang. Hanggang sa makuha mo yung gusto mong drawing. Pitik-pitikin mo lang siya. Hanggang sa makuha mo yung kung ano itsura nito. Huwag yung bibiglayan na guguhitan agad. Pitik-pitik lang. Tapos bura. Tapos pitik. Ganun. Para magandang tingnan. Pag tingin nyo okay na siya. Kagaya na to. Okay na. Tingin ko okay na. Ititrace ko na siya ngayon. So gagamitan ko ulit siya nito. Yan. Guys, pansinin nyo pa naguguhit ako. Ito, nakatuon lagi dito. Ang purpose niyan, para hindi gumagalaw. Kasi yan, pang control yan eh. So yan. So ayan na siya. Ngayon, ito yung diskarte dyan sa dibdib. Para nakakapit na kapit. Yung taas, pasukan nyo lang siya ng 1/2 inch o 5/8. Okay na yun. Tapos syempre dito, kalimutan ko pala ito. Bust point, bust distance, importante yun. Gaya nito, bust point niya, parang HPS ang sukat niya na. 9. Kalimitan naman niya 9 lang eh. Tapos, dito naman 7 o kaya 6. Yan, hahatiin mo lang siya. Hahatiin mo lang lagi. Ngayon, dun mo itatapat yung doon mo siya itatapat itong kurba na to. So, yan na siya. Ididikit mo lang siya doon. So, ito yung binawasan natin ng 5/8 ito. Ngayon, yung bust point, under bust, magbabawas kayo ng 1/2 inch. Pwedeng 1/2 inch, pwedeng 3/8. Huwag lang 3/4, masyadong malaki na yun. So, yung baba niya, halimbawa dito, 1/2 inch tayo. Yung baba niya, 3/8 lang tayo. Para magkaroon ng korte. So, gagamitan mo yan ito. Yan. Baliktad. Baliktad mo lang siya. Para magkaroon ng korte. So, ayan na siya, no? May korte na siya, no? Yan. So ngayon, kukunin na natin yung sukat. Kailangan lagi nyo gagawin to Dito kayo kukuha ng sukat sa may side. Sa side kayo lagi. So ito kunin natin. Halimbawa ito ay 11.5. So dapat ito, yung karugtong niya, 11.5 din. Pusukatin natin to. So ito 11 lang. So, ibig sabihin, mas maliit. Ngayon, magdadagdag kayo. Hindi kayo magdadagdag ng, halimbawa sa baba lang. O sa taas lang, hindi pwede. Kailangan balance siya. 1/4, 1/4 kayo. 1/4 sa taas, 1/4 sa baba. So, ganun pag nagdadagdagan. Hindi pwedeng isang way lang. Kasi may madideform na siya. So, yan na siya. Doon mo na siya itatapat yan. Ito na yung magiging final na sukat niya. Front lang yung ginagawa natin guys Mamaya yung likod. So yan na siya. Ngayon yung ano niya, init. Ngayon yung dito niya, di ba binawasan natin So ibig sabihin ang mangyayari diyan,
liliit yung sukat ngayon. So, ang gagawin natin dyan, para bumalik yung dating sukat, magdadagdag tayo dun sa bandang front. So, binawasan natin ng 3/8. So, ito yung front, magdadagdag tayo ng 3/8 dyan. Ito, sa underbass, 1/2 inch. Magdagdag ka ng 1/2 inch. Sa laylayan naman, sa waist, 3/8. So, magdagdag ka ng 3/8. Mag-a-adjust kayo nito. Yan guys. Yan yung magiging final na sukat niya. Yan na yung final niya. So, ito na yung magiging final niya. Ito, mawawala na to. Mawawala na siya. So, yan. Basa ng pawis. Ayan na siya. Nawala na yung nandito. Ito na siya. Hindi nugtong natin. Ngayon, kulayan muna natin yung front para hindi kayo malito. Lahat ng front talagyan natin ng itim.